At gayon din para sa pamilya ni Father Jesse, para sa kanilang pangungulila ay kanilang maramdaman na ang Diyos, ang mahal na ina, ay kapiling nila sa kanilang pangungulilang ito. At gayon din kasama rin po ng diocese bilang pamilya ng mga pare kasama ng obispo ay pinaabot ang pakikiramay sa pamilya ng Father Jesse. So, awitin po natin ang bumagawin. Isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan umami ng papuri, bayan umami ng papuri. Mula sa ilang ay inawat ng Diyos, mayang naganap, inangkin ng yugos, pagkat kailan may pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sa wakas ngayon, ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari, bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, halin at manawagan kay Jesucristo, ang ating kapatid, ay Mao, si Nanay Gwen, ay pagkalooban nga ng awat kanina. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagkamalasakit at pagningan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahiblay sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatupad mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na Yumao. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at pagtubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Buen Consejo na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ang ligayang pagpapakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job. Sana ang sinabi ko'y maidala't maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos ng maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas
kahit laaman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata, di ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa Salmo, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoon, aking mahal, manalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoon, aking mahal, Panalangin ko'y pakinggan. pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, na kung umagay ipaggugunita, yaong pag-ibig mo, na lubhang dakila. Panginoon, aking mahal, Panalangin. ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw, sa aking paglakad, sa ligtas na daan. Panginoon, aking mahal, manalangin ko'y pakinggan. Pagsundayin po. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yun si Jesus ay tumingala sa langit at nanalangin, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroonan ng mga ibinigay mo sa akin. Sabagat inibig mo na ako bago pa nimikha sa limutan. Ngunit na kikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinaikilala kita sa kanila at ipinaikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumasa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Mag-save po muna. So, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Kay gandang pagmasdan ngayong oras na ito. Kanina na dumating po tayo ay hindi gaano matao ang bahay na ito. Tapos tayo ng kansaan ay dumami at punong-puno, di po ba? Kung piyestahan ito, ay talaga naman matutuliro ang mayroong may bahay. Dahil sinugod ng isang batalyon na mamimiesta. Pero, of course, piyesta naman po tayo, kaya tayo nagpunta rito. Bakit tayo nagpipiesta? Ibig sabihin, kaya tayo nagpunta rito is to thank God for the gift of life, and to celebrate life. Dahil as Christian faithful, all of us, we believe that life does not end sa kamatayan. Dahil ang kamatayan ay simula lamang sa isang bagong buhay. Amen? Amen. So, at hindi lang po yun kasi hindi lang yun yung ating sinasampalatayanan, kung hindi ito yung pamilya. No? Pamilya na kung talagang ititrace natin, nakita ko
Sabi ko kanina doon, sino yung mga yan? Ang mga taga Santa Maria, sino yung mga yan? Taga Bibin, sino itong huling-huli? At kanina pa yung pinag-uusapan kung saan na pupunta itong naliligaw natin. Itong mga taga Masaya, sino yung taga Bibin? Sino ito? So, kita natin yung bugso ng iba't ibang delegasyon ng mga tao na hindi yung, of course ako, no, ibang henerasyon din dahil kung si Padre Cesar nga ay napakalakas pa rin, no, ngayon. At ngayon, pinagdarasal din natin siya, naandito rin yun. No? At sigurado ko yung boses niya ang nangingibabaw dito. No? At talaga naman nakakadagumdong ng dibdib sa yung boses niya. Siya pang una-una rito. No? Pero, so we can see yung extension ng pagpamilya. Of course, Father Jesse is not from Luzon. Siya ay taga Aklan, no? Taga Iloilo. So, sorry man din, no? So, si Ilonggo, alam ko Aklan. So, Iloilo. Pero kita natin yung pamilya na talagang dumadagsa dahil ang pinakamaganda rito kasi ang pamilya ni Father ay pamilya, of course, isang pari ng diocese, pari ng ating mga parokya, pinabibilangan, ako personally, kaibigan, kabarkada, si Father Jesse, malayo naman ang agwat namin, pero pagkabarkada kami, no, ni Father Jesse, at kita naman natin, no, yung ugnayan sa isa't isa na nagkakabuklod-buklod bilang isang pamilya. At ito walang iba kung hindi dahil lamang sa ating pagkilala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, at nagbubuklod sa atin bilang iisang pamilya ng Diyos. So, kaya nga sa harap ng Diyos, wala na yan no? Hindi na kinikilala yan kung taga-saan ka, kung sino ka, kung anong estado mo, kung ikaw ay kung may pinag-aralan o wala, kung taga-barangay ka o taga-bayan, o malayong lugar o malapit, kahit pari pa. So, lahat tayo nagkakapantay-pantay, sama-sama sapagkat tayo nabibilang sa isang pamilya ng Diyos. So, yun ang isang kagandahan ng pagkakaroon ng isang pari sa pamilya. At kung ititrace natin yung kagandahang loob ng pagkakaroon ng isang pamilya, ay walang ibang pwedeng i-trace natin o ibalikan kung hindi yung kagandahang loob ng isang taong nagdala sa kanyang sinapupunan na ng kanyang laman ng kanyang laman at dugo ng kanyang dugo na nagbigay buhay at yun ay yung isang ina na nagsilang ng isang lalaki na kanyang ibinigay sa simbahan upang makapaglingkod. And that is the plan of God. No? Once you are generous to God, God will bring you more blessings, more families, because generous ka sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng mas maraming biyaya na manggagaling sa Kanya. At yun ang kagandahang loob ng Diyos. So, kaya nga, hindi si Father Jesse magiging isang kagandahang loob ng Diyos kung hindi nagpakita ng kagandahang loob ang kanyang ina. Kaya yung pangalan ng nanay niya, Buen Consejo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Buen Consejo. Counsel. Yeah. Siguro puro sermon ang inaabot mo sa nanay mo. No? Kasi hindi ka pinababayaan. So, good counsel. And that is one of the titles of Mary, the Mother of Good Counsel. So, napakaganda. And with this banner lang naman to pero more than the banner, charity, words, and loyalty. Pero lahat ng ito ay doon pa lamang sa pag-ibigay niya kay Father Jesse upang maging pare, ay talagang pinakita niya sa gawa kung paano maging charitable, kung paano gumawa para sa Diyos at makita yung katapatan. And to tell you, kung mahirap maging isang pare, mas mahirap ang mag-alaga ng isang pare. Magpari na. No?
at alam na niya ni Nanay Gwen Consejo. No? So, dahil alam niya na hindi ganoon. No? Sabi nga sa amin sa seminaryo, kayo ba mga nanay, natutuwa kayo dahil naging pari na at mga anak ninyo? Hindi ba? Simula pa lang ng inyong kalbaryo. Sapagkat kung kayo kinakabahan dahil kung magiging pari ang anak ninyo, mas lalo kayong kabahan pag naging pari ng anak ninyo. Hindi lang dahil sa hindi na ninyo hawak ang kalooban ng pari, hindi na ninyo kapamilya lamang ang pari. Kung hindi ang pari para sa lahat, extended family niya, lahat ng parokya, lahat ng tao at kaluluwa, lahat ng sapagkat siya para sa lahat ng pamilya, ang buong simbahan ng diocese, mas kailangan yung magdasal para sa pari, sa amin noon. Hindi nga ba't si Maria, no? Kaya hindi niya iniwan si Yesu Cristo. After 30 years of pag-aaruga kay Cristo, and believing that nothing is impossible with God, as she might have taught Mary or her child Jesus this beautiful prayer, so, kanyang isinabuhay yan. Hindi niya iniwan si Cristo. Although behind the scene, during his public ministry, preaching and healing, establishing the kingdom, Mary was behind the life of Jesus. Sapagkat hindi rin siya magtatagumpay kung wala si Maria sa kanyang buhay. So, si Maria napakalaking papel. Kaya nga, yan ang ating ipinagpapasalamat kayo dahil sa pagyao ng isang ina na may anak na pare, dahil ibinigay niya si Father Jesse sa akin. At bakit tayo narito? Upang hindi magpasalamat kay Father, kundi magpasalamat kay Nanay Gwen. Dahil kay Father Jesse na binigay sa atin, naramdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang mga biyaya, ang mga sakramento, ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang pagkalinga. Dahil sa kagandahang loob na nagmumula sa isang pamilyang nagbibigay ng pari para sa simbahan. Kaya nga sabi sa mabuting balita, no, na ang panalangin ni Jesus, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. No? Ipinakilala kita sa kanila, ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. So, this summarizes the whole thing ng ating pinagdiriwang ngayon, yung buhay, biyaya ng buhay, kagandahang loob ng buhay, sa pagbibigay, katapatan sa paglilingkod. Dahil gusto ng Diyos na sumapuso sa atin ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng isang tao na sa puso ng pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng isang pari na naging katauhan niya ang pag-ibig na ito na sumapuso sa kanyang ina na ipinakita sa kanyang paglilingkod sa simbahan at katapatan. At ngayon ay sumasa atin ang pag-ibig nito dahil sa kagandahang loob na ito. Kaya nagpapasalamat tayo kay Nanay Gwen at isinilang niya si Padre Jesse sa kanyang pamilya, binigay niya si Padre Jesse sa atin upang sumapuso sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? So, kaya yun ay isang ating tatanawin malaking puto na loob na sa pag-uwi natin, no? So, of course, we have just done our part, no? Bilang ang mga gawa natin, but we will promise to the Lord and also to Nanay Gwen na hindi natin pababayaan na si Padre Jesse dahil siya naglilingkod sa atin kahit ilang buwan na lamang aming ititigil sa mga parokya. Alam namin kung saan man kami mapadpad ng panahon ay laging ang pag-ibig ng Diyos ay buhay sa atin sapagkat ang pag-ibig nasa puso ng mga pari na nakatatak ang bina ng pag-ibig sa aming mga ina na patuloy kami maglilingkod. Hindi para sa aming karangal at kapurihan, kundi sa kapurihan ng matamis sa pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya sa kanya lahat ng kapurihan ito. Kaya sana pagyamanin natin ang pag-ibig na ito sa bawat tahanan. Tayong mga ina, meron pa tayong mga ina, at meron din sa ating mga magiging mga ina pa. Pero tuloy ang daloy ng pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos ay nagpumapaw sa kanyang kagandahan loob.
sa puso ng mga tao hanggang magsakripisyo ng anak sa pagmamahal niya sa atin. At yun ang panawagan ng Diyos. At lahat ng ito'y may gantimpala. Ang sabi niya, makakasama ni Jesus ng Ama sa kinaroroonan ang lahat ng binigay sa Kanya. Amen. Pagsitayo po tayo. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos Amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating itutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong Noong binyagan ng aming kapatid na si Gwen Conseo, sa kanya itinangla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. amang makapangyarihan, kami iyong Ang lahat na namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. amang makapangyarihan, kami iyong Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nanunumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Naway gantimpalaan ng Panginoon ng ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. amang makapangyarihan, kami iyong Sama rin po natin sa panalangin si Father Cesar po na ngayon ay nangangailangan ng matinding panalangin at awa ng Diyos, kagalingan. Kailangan pa natin siya sa simbahan dahil siya isang malaking kapakinabangan oras para sa atin. Kaya tahimik po natin sandaling ipanalangin si Father. Sabihin po natin, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. makapangyarihan, kami iyong Ama naming mapagkalinga at pagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. mga
Ama naming lumikha sa aming pagkakain ngayon para kay Nanay Gwen, iniluluhog namin ng kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong maaway anak. Na siyang lilitis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat, sa kanyang mapagmalasakit at pagliligtas, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkukom at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa amin. Ipabunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mahal, Kristo'y nabuhay, Kristo'y kapalit sa mga Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Benedicto na aming Papa, ni Gabriel na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Buen Consejo na tinawag mo mula sa daigdig na ito, o siya binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkabuhay, sa pagkamatay, kaya siya pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, man pa sa walang hanggan. Amen. Atin pong ihabilin sa Panginoon ang ating kapatid na si Nanay Buen, at sana po ay talagang yan siya makatanggap ng lubos na kagalakan sa piling ng ating lumikha at naway may padamalagi sa atin ang pag-ibig ng Diyos bilang mga pinaglilingkuran ni Father sa pag-awit ng panalangin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Nagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa lusoan, iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkabahayan ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapangyarihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang ating buhay, ang muling pagkabuhay na naglalaan ng kanyang buhay para sa atin upang ipadama sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Mapalad tayo, inaanyayahan, tatanggap sa kanya. Panginoon, iyong karapatan ng Praise Panginoon. you. Ngunit minsan sa ikaw lamang may gagaling.
Sa tayo po tayo. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagang ng iyong anak sa amin, ang mabaong pagkasalo sa banal na piging. Pagkaloob mong si Buen Consejo ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, wag pa sa walang hanggan. Amen. Ating pong ihabilin sa mahal na ina, ang ating kapatid na si Nanay Buen, na kanyang pinaglingkuran at tinangkilig at sa gawain na kanyang ipinakita, katulad ng pinakita ng mahal na ina sa kanyang anak na si Jesus, ang dakilang pari, at sa kanyang anak na pari na si Padre Jesse, ay hindi siya nalalayo sa kanyang ipinaglingkod ng kanyang anak na dito'y ating naging tagapaglingkod ng ating simbahan. Kaya ating siyang ipagkatiwala sa mahal na ina. Ama namin, sumasalangit ka sa dahilan ng ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kaming naiulo sa puso, at diyan kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka pupuno ng ka ng grasya, grasya, ang ang Panginoong Diyos Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Diyos, panalangin mo panalangin mo kami kami makasalanan. ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod Kang kang pinagpala pinagpala sa sa babaeng babaeng lahat. lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo panalangin kami mo makasalanan. ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lumalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapar na ng una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya na. Of course, siguro hindi natin masyado nakikilala, pero marami rin sa atin nakakakilala sa Kanya na talaga namang siya'y masayahin, no? At maalimalas lagi ang kanyang mukha. First time ko lang siya nakita nung nag-birthday si Father, pero with all her smile, talagang kita mo yung kanyang warm pagtanggap at ramdam kaagad natin yung presensya ng Diyos, no? At yung smile ng mahal na ina. Kaya ipanalangin natin siya at panalangin natin ay suklihan din natin ang kanyang kagandahang loob sa tapat natin pag-aaruga din kay Father, sapagat ang nais ng isang ina, mahalin ang kanyang anak at ang nagmamahal sa kanyang anak ay nagpaparangal sa kanyang ina. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayong lahat ng makapangyarihan, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating manalapagdiriwang. Kumain tayong lahat at sumapuso sa atin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung po guys, humanay para blessan natin si Nanay Joseph.
Lahat na po, lahat. Kumanay lang po. Pakitawag mga kapatid ko. Tawagin mga kapatid ko.
Kamu nasa sini. Maganda kaya niya.